us continue our topic domain of rational functions. So let's have now our example number 2. So for example number 2, if our f of x is equal to x over x squared minus 1. So find daw natin yung domain ng rational function na f of x is equal to x over x squared minus 1. So, tayo lang din yung mag-iisip ng number by trial and error kung ano yung i-value natin ng x para magiging 0 yung ating denominator. So, alam naman natin 1 to dito. So, 1 minus 1 lang naman para magiging 0 yan. So, our value of x is 1, or let's try if negative 1 kung magiging 0 ba ang ating function. So, let us solve. So, dito we have 1 over 1 squared minus 1. So, 1 squared, 1 over 1 squared is 1. 1 minus 1. So, we have 1 over 0. So, dito, itong positive na 1, hindi na yan kasali sa domain. How about kapag ang x natin is equal to negative 1? Lalagyan lang natin yan. So, we substitute the value of x by negative 1. Lagyan lang natin ng negative 1. Yan. So, kapag ganyan, kasi ito ay, ayan. So, ito ay negative 1. Ayan. So, kapag negative 1 times negative 1, positive 1 pa rin yung sagot dito. So, same pa rin. 1 minus 1, 0 pa rin. So, ang ano natin, ang domain natin, kasi ang domain natin ay mga lahat ng real numbers, all real numbers, lahat ng real numbers, mga counting numbers, except na lang, maliban na lang kapag ang x natin ay, except when x is equal to 1 at saka when x is equal to negative 1. So, ang function natin is not defined when x is equal to 1 and x is equal to negative 1. So, another example. So, another example, if f of x natin ay x plus 2 over x minus 1. So, ano yung domain natin kapag ang function of x natin is equal to x plus 2 over x plus 1. So, now, by trial and error, magano tayo ng number dito, isubstitute natin sa x na magiging 0 yung denominator natin. So, alam naman natin na kapag 1 ang i-value natin dyan, magiging 0 na yan. How about kapag negative 1? Try din natin. So, dito, we have the value of x is positive 1 muna. 1 plus 2 over 1 minus 1. So, yan ay 3 over 0. So, ikis na to. Hindi na yan kasali sa domain natin. Hindi na yan. X na yan. How about kapag negative 1? Try natin to. Kapag negative 1, lalagyan lang natin to ng negative dito kasi this is our x. Tapos, x din dito. So, ang magiging sagot niyan is, unlike sign, negative 1, 2. So, magiging ano na to dito? 1. Tapos, negative. Tapos, negative. So, i-add natin yan kasi common naman yan. So, i-add natin, copy the sign of the common number. Negative 2 yan. So, kasama si when x is negative 1, kasama siya sa domain natin kasi hindi naman 0 yan. So,
Ang ano lang natin dito, ito lang. Kasi kapag ang x natin is equal to positive 1, magiging 0 yung denominator natin. So, ang negative 1, hindi siya defined kapag negative 1. Kapag positive 1, yun lang yung not defined. So, positive 1 lang dapat. Hindi kasali ang negative 1. Ayan. So, ang domain natin, ay lahat ng real numbers, all real numbers, except when x is equal to 1. Yan lang. So, hindi kasali yung negative 1 kasi ang negative 1 is defined kasi hindi nagiging 0 yung ating denominator. So, ganyan lang yung paghanap natin sa domain. Kailangan mag-substitute tayo ng value ng x na magiging 0 yung ating denominator.